Sa isang liblib na sulok ng probinsya, kung saan ang maluntiang bukirin ay umayakap sa panan ng bundok, matatagpuan ang Baryo San Lazaro. Payapa ang pamumuhay dito. Simple at nakadepende sa biyayang bigay ng lupa. Ngunit sa likod nga ang kagandahang ito, mayroong magakwentong isinasalin sa bawat henerasyon. Magbulong-bulungan tuwing takip silim tungkol sa mga halimaw na gumagala sa gabi. Ang takot sa aswang ay hindi isang simpleng kwentong pambata. Ito ay isang anino na bumabalot sa pusong komunidad. Isang takot na humuhubog sa kanilang mga paniniwala. Isang hapon, ang karaniwang katahimikan ng baryo ay binasag ng alingit-ngit ng gulong ng isang lumang kariton na hinihilang ng isang pagod na kalabaw. Lulan nito ang mag-amang si Mang Ador at ang kanyang anak na si Lino. Si Mang Ador ay isang lalaking may bakas ngang hirap sa mukha ngunit may determinasyon sa mga mata. Habang si Lino, isang batang nasa mga 10 taong gulang, ay tila isang misteryo. Maputla ang kanyang balat taliwas sa kulay kayumangging balat ng mga bata sa baryo at ang kanyang mga mata ay palaging tila nakatanaw sa malayo. Ang kanyang pagiging tahimik ay nagbibigay sa kanya ang isang kakaibang aura na agad napansin ng mga mapanuring mata ng mga taga-baryo. Huminto ang kanilang kariton sa dulo ng nayon sa harap ng isang bahay na matagal ng pinabayaan. Ito ay halos natatakpan ng baging at matataas na damo at ang mabintana nito ay parang mamatang blangkong nakatingin. Ito ang dating tahanan ni Lola Zelda, ang ina ni Mang Ador, isang albularyo na pumanaw na may kasamang madidilim na sismis. Sinasabi nga mga matatanda na siya ay isang mangkukulam, isang aswang na kumukuha ng buhay. Ang kanyang pangalan ay binabangit na lamang sa mga mahinang bulong. Mula sa kanilang nga bahay, sinilip nga mataga-baryo ang mga bagong dating. Ang mausapan ay huminto at ang matingin ay puno ang hinala. Ang pagdating ngang direktang kadugo ang kinatatakutang. Si Lola Zelda ay tila pagising sa isang natutulok na bangungot. Para kay Mang Ador, ang pagbabalik sa bahay na ito ay isang pag-asa para sa isang bagong simula. Ngunit para sa Baryo San Lazaro, ang kanilang pagdating ay ang pagbabalik ng isang lumang takot. Isang anino na akala nila ay tuluyan ng naglaho. Ang mabigat na pintuan na gawa sa nara ay dahan-dahang bumukas sa isang matinis na alinggit-ngit. Tila isang daing na matagal ng kinikimkim. Sumalubong sa kanila ang amoy ng alikabo, ang kahoy na nabubulok. At namga ala-alang naiwan sa loop na maraming taon. Sa sahig, makapalang agyo na parang isang kulay abong karpet. At ang masina nga araw na tumatagos sa masiwang ng dingding ay nagpapakita ngang libo-libong nga partikulo nga alikabo na sumasayaw sa hangin. Para kay Lino, ang lugar ay nakakatakot. Tila isang bibig ng isang halimaw na handa silang lamunin. Ngunit para kay Mang Ador, bawat sulok ay may kwento. Itinuro niya ang isang lumang silya. Dito umupo ang lola mo tuwing hapon habang nakakape, sabi niya. At sa kanyang boses ay may bahit ng pananabik. Sinimulan nilang maglinis. Habang winawalis ni Mang Ador ang matuyong dahon at basura sa sahig, si Lino naman ay nakalis ng masapot ng gagamba sa mabintana. Bawat pagbukas ng bintana ay tila pagbibigay ng bagong hininga sa loob ng bahay, ngunit ito rin ay nagbigay daan para makita sila nga mga mausisang kapitbahay. Hindi nagtagal, isang grupo na nga kababayhan ang lumapit na tila maibong negosyoso sa isang bagong bagay sa kanilang teritoryo. Sa unahan ay si Aling Nena, isang babaeng may matalim na tingin at mabilis na dila. Magandang hapon bati niya, ngunit ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang nga mata. Kayo palang umuwi sa bahay ni Zelda. Ang paraan ng pagbanggit niya sa pangalan ng lola ni Lino ay may kasamang pag-ingat na parabang ang pangalan mismo ay may dalang sumpa. Tumango si Mang Ador. Pinunasan ang pawis sa kanyang no. Magandang hapon din po. Ako si Ador, anak niya. At ito ang anak kong si Lino. Minabuti na naming bumalik dito para magsimula ulit. Ngumuso si Aling Nena at inilibot ang tingin sa bahay. Napakalakas naman ng loob ninyo. Matagal nang walang nagtangkang tumira diyan. Sabi nang nga matatanda, hindi raw basta-basta umalis ang ma. Bagay na iniwan ng matulad niya.
Ang masalita niya ay patalim na direktang tumusok sa puso ni Mang Ador. Ang ibang mga babay sa likod niya ay nakbubulungan. Ang kanilang mga tingin ay puno ang takot at pakamuhina na katutok kay Lino na napansin ang kakaibang kaputlaan ng bata. Sa sandaling iyon, dumating si Kapitan Berto, isang lalaking may malaking pangangatawan at mabait na mukha. "Nena, tama na yan," sabi niya sa mahinahong boses. "Hayaan natin sila. Mga kababayan natin, sila na nagbabalik. Bigyan natin sila ng pagkakataon na mamuhay ng payapa." Medyo napahiya si Aling Nena ngunit hindi pa rin nawala ang pagdududa sa kanyang mukha. "Sinasabi ko lang naman, Kapitan, para sa ikabubuti nga ang lahat. Mahirap na, baka may madamay." Pagkatapos ay umalis na sila. Ngunit naiwan sa hangin ang bigat ngang kanilang mga salita at ang lamig ngang kanilang pagtanggap. Paksara ni Mang Ador ng pinto. Napansin niya ang lungkot sa mukha ng kanyang anak. "Tay, bakit po sila ganun? Para bang kasalanan namin na bumalik dito?" tanong ni Lino. Ang boses ay nanginginig. Umupo si Mang Ador sa isang baitang ng hakdanan at tinapik ang pwesto sa tabi niya. "Halika, anak. May kailangan kang malaman tungkol sa ating pamilya." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lino. "Ang ating pamilya, Lino, ay iba. Hindi tayo tulad nila. Mayroon tayong isang tungkulin, isang bigat at isang biyaya na ipinasa sa ating nga ninuno. Tayo ay matagapaksalo." Kumunot ang nuni Lino. "Tagapaksalo po. Ano po iyon? Isipin mo ang sakit, ang lagnat, ang nasumpa na hindi nakikita ng mata. Lahat ng iyan ay parang isang madilim na ulap na bumabalot sa isang tao." Paliwanag ni Mang Ador. "Ang ginagawa natin bilang matagapaksalo ay kinukuha natin ang madilim na ulap na iyon. Sinasalo natin ang kanilang pasanin para sila ay guminhawa. Nagpapagaling tayo, Lino. Iyon ang ating misyon. Pero bakit sila galit? Bakit nila tayo tinatawag na aswang? Tulad ni Lola Zelda? Dahil ang proseso, anak, ay hindi maganda sa paningin ng hindi nakakaintindi. Para alisin ang isang karamdaman, minsan kailangan nating gamitan ng nga orasyon na mahalamang gamot na kakaiba ang amoy at anyo. Minsan, para maalis ang isang sumpa, kailangan mo itong ilipat sa isang hayop o kahit sa sarili mong katawan. Sa mata nila, ang paggamit ng ganitong kapangyarihan ay gawain ng isang mangkukulam. Natatakot sila sa hindi nila naunawaan. Ang lola mo, si Zelda, ay isa sa pinakamagaling na tagapaksalo. Marami siyang tinulungan. Ngunit ilan lang ang nagpasalamat. Mas marami ang natakot at kinalimutan ang kabutihan niya. At pinalitan ito ang makwentong gawagaw. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong maging matatag. Ang ating kakayahan ay hindi isang sumpalino. Ito ay isang sagradong tungkulin. Ang masalita ni Mang Ador ay mabigat ngunit nagbigay kaunting liwanag sa isipan ni Lino. Hindi pa niya lubos na naiintindihan ang lahat, ngunit naramdaman niya ang kahalagahan ng kanilang pagkatao. Nang gabing iyon matapos ang maghapong paglilinis, umakyat si Lino sa itaas para hanapin ang kanyang magiging silid. Pinili niya ang isang maliit na kwarto sa dulong ng pasilyo. Maalikabok ito at luma. Ngunit mayroon itong malaking bintana na yari sa kapis. Nang buksan niya ito, isang malamig na hangin ang pumasok at ang buong sinak ng kabilugan ng buwan ay tumama sa kanyang mukha. Tumingala siya sa langit, sa liwanag ng buwan. Tila nabawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Ang mamapanghusgang tingin ng mga taga-baryo at ang mamasasakit na salita ni Aling Nena ay tila lumayo. Dito, sa harap ng buwan, nakaramdam siyang isang kakaibang kapayapaan, isang koneksyon na hindi niya may paliwanag. May kakaibang lakas itong ibinibigay sa kanya. Isang pakiramdam na kahit anong dilim pa ang kanilang harapin sa baryong ito, hindi siya nag-isa. Ang buwan ay ang kanyang magiging kakampi at saksi sa mga darating na pagsubok. Ilang araw ang lumipas sa isang maingat na katahimikan. Sinubukan ni Mang Ador at Lino na mamuhay ng normal. Inayos nila ang bakuran. Tinamnan ang ilang piraso ng lupa ang gulay at kinumpuni
ang mga sirang bintana. Sa mga araw na iyon, tila nag-alangan ang mataga-baryo. May magailang, ngingiti ng pilit kapag nakakasalubong sila, habang ang karamihan ay yumuyuko na lang at nagmamadaling lumayo. Ngunit ang kapayapaang iyon ay manipis na yelo lamang na nag-aabang ng unang bigat upang mabasak. Isang gabi ang buwan ay nahihiyang nagtago sa likod ng makakapal na ulap. Ang tanging maririnig sa baryo San Lazaro ay ang huningang kuliglig at ang paminsan-minsang kahol ng aso sa malayo. Sa loob ng kanilang bahay, mahimbring na natutulog si Mang Ador habang si Lino ay paulit-ulit na nagigising. May kakaiba sa hangin, isang bigat na hindi niya may paliwanag. Bago makumaga, isang nakakabinging sigaw ang pumunit sa katahimikan. Ito ay boses ng isang babae, puno ang takot at galit. Agad na napabalikwas ng bangon si Mang Ador at Lino. Ang sigaw ay nagpatuloy at ito'y nagmumula sa direksyon ng bahay ni Aling Nena. Hindi pa man sumisikat ang araw, naroon na si Aling Nena sa harap ng kanilang tarangkahan, hawa ang isang itak. Ang kanyang buho ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay basang-basang ang luha. "Mahayop kayo! Mga aswang, ibinalik ninyo ang alaga ko!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay paos sa sobrang galit. "Nena, anong nangyayari?" tanong ni Mang Ador. Lumabas siya ngang bahay ng may pag-iingat. Anong nangyayari? "Huwag kang makunwari. Nawawala ang biko, ang pinakamalusok kong alaga." Kagabi lang ay naroon pa siya sa kulungan. Lumabas na rin ang ibang mga kapitbahay na naalarma sa ingay. Nakita nila ang bakas ng dugo na tumutulo mula sa kulungan ni Aling Nena. At ang patak ay diretso sa tarangkahan ng bakuran ni Mang Ador. "Tingnan ninyo," sigaw ni Aling Nena. Itinuturo ang patak ng dugo sa lupa. "Ito ang ebidensya. Dito nila dinala. Kinatay nila at kinain. Mademonyo." Ang ngatawa ay nagbulungan, ang kanilang mamata ay lumaki sa takot. Ang dating pagdududa ay naging isang matibay na paniniwala. "Hindi kami ang gumawa niyan, Nena." Mahinahon ngunit matatag na sabi ni Mang Ador. "Wala kaming kinalaman sa baboy mo. Sinungaling. Simula nang dumating kayo, nagkaroon na ngang kamalasan sa baryong ito. Kayo ang may dalang sumpa." Dumating si Kapitan Berto na mabilis na rumesponde. Nakita niya ang sitwasyon. Si Aling Nena na nagwawala, ang bakas ng dugo, at ang mataga-baryo na handa nang maniwala sa pinakamasamang akala. "Ador," sabi ni Kapitan Berto. Ang kanyang boses ay mabigat. "Mahirap ipagsawalang bahala ang ebidensyang ito." "Kapitan, wala po kaming tinatago," sagot ni Mang Ador na katingin ng diretso sa mamatang kapitan. "Para matapos na ang paghihinala ninyo bukas ang aming bahay, halugin ninyo ang bawat sulok. Wala kayong makikitang kahit isang patak ng dugang ng baboy diyan." Pumayag si Kapitan Berto. Ito na rin ang paraan para mapakalma ang sitwasyon. Sa utos niya, pumasok ang ilang makalalakihan sa bahay ni Mang Ador. Si Aling Nena ay kasunod. Ang kanyang mamata ay parang isang agila na naghahanap ng biktima. Ang bahay, na medyo mayos na, ay muling nagulo. Hinaluhog nila ang lahat. Ang kusina, ang masilid, maging ang malit na bodega sa ilalim ng hagdanan. Tiningnan nila ang magabangan na puno nga tuyong dahon at ugat. Dinuduro ito na parabang iyon ay mga sangkap sa pangkukulam. Si Lino ay nakatayo sa isang sulok, nakayakap sa binting kanyang ama. Ang kanyang malilit na kamay ay nanginginig. Nakikita niya ang galit at takot sa mamukang mga taong sumisira sa kanilang tahanan. Pakiramdam niya ay isa siyang kakaibang hayop na pinapanod sa loob ng isang kulungan. Ngunit pagkatapos ng halos isang oras na paghaluhog, wala silang nakita. Walang bakas ng kinatay na baboy. Walang kahit anong ebidensya maliban sa mga patang dugo sa labas. Baka itinago nila gamit ang mahika. Suhestyon ng isang matandang babay. Kaya nilang magpalit ng anyo. Kaya rin nilang magtago ng mabagay. Napabuntong hininga si Kapitan Berto. "Wala tayong pruweba, Nena," sabi niya. "Hindi natin sila pwedeng pagbintangan ng walang matibay na ebidensya." Galit na umalis si Aling Nena
kasama ang ibang taga-baryo. Ngunit ang kanilang pag-alis ay hindi nangangahulugan ng pagtatapos. Ito ay isang pagpapaliban lamang. Nagiwan sila ng isang babala sa kanilang matingin. Nagmamasid kami. Nang sila na lang ulit ang naiwan, umupo si Mang Ador sa isang upuan. Ang kanyang mabalikat ay tila bumigat. Ang pagod sa kanyang mukha ay hindi lang dahil sa pisikal na pagod, kundi dahil sa bigat ng pagiging hinuhusgahan. Nilapitan siya ni Lino. "Tay, mahinang sabi ngang bata, may narinig po ako kagabi." Tumingin si Mang Ador sa kanyang anak. "Ano iyon, Lino? Nung una po, akala ko hangin lang." "Pero may narinig akong parang kumakaluskos sa bubong natin. Parang may mabigat na naglalakad," kwento ni Lino. Ang kanyang mamata ay nanlalaki sa alaala. "Tapos po?" "Tapos may narinig akong parang pagaspas. Pero hindi po tulad na saibon. Malaki po at mabigat. Parang katad na pinapalo sa hangin." Tumayo si Mang Ador at lumapit sa bintana. Tumingin sa madilim na gubat na nakapalibot sa kanilang baryo. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Ang kwento ni Lino ay tumugma sa isang bagay na matagalan niyang kinatatakutan. Hindi ito simpleng kwento ng aswang. May isang tunay na halimaw na gumagala sa kanilang baryo. Isang matalinong nilalang na alam kung paano mahasik ng takot at pagdududa. At sa lahat ng posibleng target, sila ang pinili nitong pakbintangan. "Hindi lang ito simpleng hinala ng taga-baryo, anak," sabi ni Mang Ador. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. "May iba pa. May ibang nilalang na kasama nating naninirahan dito. At mukhang alam niya na narito na tayo." Naintindihan ni Lino na ang kanilang problema ay hindi lang ang galit ng tao sa baryo. Ang kanilang tunay na kalaban ay nagtatago pa sa dilim, isang halimaw na hindi lang kumukuha ng mga hayop, kundi naglalaro rin sa kanilang mga buhay at ginagawa silang pain sa isang mapanganib na laro. Ang insidente na walang baboy ay nagiwan na lamat sa tiwala na buong baryo. Ang mabulungan ay naging lantaran ng mga akusasyon na ipinaparinig sa tuwing si Mang Ador o Lino ay lalabas ng kanilang bakuran. Halos isang linggo silang hindi umalis ng bahay. Kinakain na lamang ang natitirang bigas at ang magulay na nagsisimula palang tumubos sa kanilang hardin. Ngunit dumating ang araw na naubos na ang kanilang mga supply. "Kailangan nating pumunta sa palengke, anak," sabi ni Mang Ador isang umaga habang tinitingnan ang kanilang walang laman na sisidlan ngang bigas. "Magpakatatag ka. Anuman ang marinig mo, anuman ang makita mo, tandaan mo kung sino tayo. Huwag kang magpapaapekto." Tumango si Lino, ngunit sa loob niya ay may malamig na kaba. Ang palengkeng Baryo San Lazaro na ginaganap tuwing Miyerkules ay ang sentrong buhay sosyal ng nayon. Ito ay isang lugar ng sigla, ng tawanan, at ng walang katapusang tsismisan. Ngunit para sa mag-ama, ito ay parang isang arena kung saan sila ang mga gladiator na walang kalasak. Pagdating nila, ang masayang ingay ng palengke ay tila humina. Ang nagtatawan ng tindera ay biglang nanahimik nang sila'y mapadaan. Ang manag-usapang mamimili ay huminto at sumulyap sa kanila bago magpatuloy sa mas mahinang bulungan. Para silang may dalang isang nakakahawang sakit. Ang natawa'y umiwas, nagbibigay maluwak na daan na hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa takot at pag-iwas. Bawat tingin ay isang matulis na sibat, bawat bulong ay isang lason. Sila na iyan, ang mag-amang aswang. Tingnan mo ang bata na pakaputla, parang walang dugo. Naging isang pagsubok ang simpleng pamimili. Ang tinderang nilapitan nila para bumili ng isda ay nanginginik ang kamay habang inaabot ang sukli. Ang nagbebenta ng bigas ay inilagay na lang ang bayad sa ibabaw ng sako at umatras, ayaw hawakan ang kanilang pera. Si Lino ay mahigpit na nakakapit sa damit ng kanyang ama. Ang kanyang ulo ay nakayuko, sinusubukang maging invisible. Ngunit ang kanilang presensya ay hindi maaring hindi mapansin. Sa gitna ng palengke, nakatayo si Aling Nena, napapaligiran ng kanyang makaibigan at nakukwento ng malakas. Nang makita niya ang mag-ama, ang kanyang mamata ay nagapoy. Aba, narito pala ang mga walang hiya.
Sigaw niya. Sapat na para marinig ngang lahat. Hindi pa ba kayo nakontento sa pakuha sa alaga ko? Nagpapakita pa kayo dito na parang walang nangyari. Lumapit siya sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi. Ang kakapal na mukha ninyo. Manang-mana ka sa ina mo, Ador. Isang mapagkunwaring manggagamot na sa totoo isang demonyo. Huwak mong isama ang nanay ko dito. Nena, matatag na sabi ni Mang Ador. Kahit na ang kanyang nga kamay ay nakakuyom sa galit. Ah, bakit? Dahil toto, hamon ni Aling Nena. Tumingin siya sa mga tao sa paligid. Naalala niyo ba si Mang Ambo? Ang asawa ni Aling Puring? Malusok siya. Nagpunta lang siya sa bahayang selda na yan para ipatingin ang kanyang ubo. Isang simpleng ubo. Pero ano ang nangyari? Kinagabihan. Hindi na siya humihinga. Pinatay siya. Kinuha ang kanyang lakas. Ang kwento ay kumalat na parang apoy sa mga nakikinig. Ang ilan ay tumango. Na parabang naalala ang pangyayari. Ang takot sa kanilang mga mata ay napalitan ng galit. Itinikom ni Mang Ador ang kanyang mga mata saglit. Huminga ng malalim at nagsalita sa isang boses na malinaw at puno ang dignidad. Si Mang Ambo ay may malubang sakit sa puso. Matagal na niyang iniinda iyon. Nagpunta siya sa aking ina bilang huling pag-asa dahil ayaw niyang pumunta sa ospital sa bayan. Ginawa ang aking ina ang lahat para tulungan siya, para pagaanin ang kanyang paghihirap. Namatay siya ng payapa. Hindi dahil sa aking ina, kundi dahil oras na niya. Huwag mong baluktutin ang katotohanan para lang sa iyong galit at kamangmangan. Ang salitang kamangmangan ay tumama kay Aling Nena. Napahiya. Lalo siyang nagalit, ngunit bago pa siya makasagot, si Kapitan Berto ay muling namagitan. Tama na yan, Nena, gumagawa kang eksena. Kinalatkat na lamang ni Mang Ador si Lino palayo sa palengke, hindi na tinapos ang kanilang pamimili. Habang naglalakad pauwi, walang nagsasalita sa kanila. Ang bigat ng kahihiyan at galit ay bumalot sa kanila. Pakiramdam ni Lino ay gusto niyang umiyak. Ngunit pinigilan niya. Pagdating sa bahay, hindi pumasok si Lino. Nagtuloy siya sa likod bahay, sa ilalim ng malaking puno ng balete. Ang madahon nito ay nagbibigay ng lilim at katahimikan. Umupo siya sa isa sa mga malalaking ugat nito at niyakap ang kanyang matuhod. Dito, sa wakas, tumulo ang kanyang luha. Hindi ka naman mukhang masama. Isang mainang boses ang bumasak sa kanyang katahimikan. Nag-angat siya ng tingin at nakita ang isang batang babae na nakatayo sa di kalayuan. Ito si Maya, ang anak ni Aling Nena. May hawak siyang isang bayabas. Bakit ka umiyak? Tanong ni Maya. Lumapit siya ng dahan-dahan. Pinunasan ni Lino ang kanyang maluha. Wala, narinig ko si nanay kanina. Huwag mo na lang siyang pansinin. Maingay lang talaga siya, sabi ni Maya. Umupo siya sa tabi ni Lino. Toto ba? Kayo daw ang kumuha sa baboy namin. Tumingin si Lino sa kanya. Sa mga mata ni Maya, wala siyang nakitang galit o takot, kundi purong kuryosidad. Hindi, sagot niya. At hindi rin pinatay ni Lola Zelda si Mang Ambo. Tinitigan siya ni Maya ng matagal, na parabang sinusuri ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay tumango ito. Naniniwala ako sa iyo, sabi niya. Hindi naman mukhang nagsisinungaling ang mga mata mo. Malungkot lang. Inabot niya ang bayabas kay Lino. Gusto mo? Kinuha ito ni Lino at kinagatan. Sa sandaling iyon, ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Sa unang pagkakataon mula, nang dumating sila sa baryo, may isang taong naniwala sa kanya. Ako si Maya, pagpapakilalang bata. Lino, ngumiti si Maya. Gusto mo bang maging kaibigan ko? Bro, sikreto lang. Magagalit si nanay kapag nalaman niya. Mabilis na tumango si Lino. Ang pagkakaroon ng isang kaibigan kahit napatago ay parang isang sinangang liwanag sa isang napakadilim na silid. Sige, sabi ni Lino, at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Dito na lang tayo palaging makita sa ilalim ng punong ito. Sa ilalim ng punong balete na madalas kinatatakutan ng iba.
Nagsimula ang isang pagkakaibigan na magiging kanilang lakas sa magdarating pang mas mabibigat na pagsubok. Ito ay isang sikretong alyansa laban sa kamangmangan at takot na bumabalot sa kanilang maliit na mundo. Ang pagkakaibigan ni Lino at Maya ay naging isang lihim na liwanag sa gitna ng lumalaking dilim. Sa ilalim punong balete nakakaroon silang sariling mundo malayo sa mapanghusgang mga matang baryo. Ngunit ang kanilang munting kapayapaan ay hindi nagtagal. Isang umaga, ang buong baryo San Lazaro ay ginising ng sunod-sunod na kalembangang kampana mula sa maliit na kapilya. Hindi ito ang karaniwang tuktok para sa misa. Ito ay isang mabilis at desperadong tunog. Isang alarma na nagpapahiwatig ng panganib o trahedya. Naglabasan ang nga tao sa kanilang nga bahay. Ang kanilang nga mukha ay punong pag-aalala. Ang balita ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Isang 6 na taong gulang na bata, si Tino, mula sa ibabang bahaging baryo, ay nawawala. Huli siyang nakita kahapon nga hapon na naglalaro malapit sa sapa. Ang buong komunidad ay nakpanik. Nag-organisa si Kapitan Berto ng mga grupo para mahanap. Sinuyot nila ang bawat palumpong, ang pampang ng ilog at ang gilid ng gubat, ngunit walang Tino na natakpuan. Habang papalubog ang araw, ang pag-asa ay napalitan ng desperasyon. Sa gitnang kaguluhan, isang batang lalaki, ang kalaro ni Tino, ang lumapit kay Kapitan Berto, nanginginig at umiyak. "Kapitan, may nakita po ako kagabi," sabing bata. Tumingin po ako sa bintana ng kwarto ko, doon po sa direksyon ng bahay ng bagong lipat. "May nakita po akong bata sa bintana nila, kasing edad ko lang po. Ano ang itsura niya?" tanong ng kapitan. Humikbi ang bata. Maputla po siya. Nakatayo lang po siya doon, nakatingin sa labas. Tapos po, yung bibig niya, puro pula. Parang dugo po. Ang testimonyang bata kahit pagaling sa isang isip na punong takot ay naging isang sentensya. Ang kwento ay agad na kumalat. Bawat pagsasalin ay nagiging mas karumal-dumal. Ang simpleng pulang bibig ay naging duguang pangil at isang halimaw na naganyong bata. Ang takot ng mga tao ay nagsama-sama at naging isang malaking alon ng galit. Sa pagkakataong ito, hindi na lang sismis ang kanilang dala. Dala nila ang kanilang mga itak, mga karit, at anumang bagay na maring gamiting sandata. Ang kanilang mangmukha ay hindi na nagpapakita ng simpleng pagdududa. Ito'y nagpapakita ng isang determinasyon na tapusin na ang solot na sa tingin nila ay dumating sa kanilang baryo. Mula sa kanilang bintana, nakita ni Mang Ador at Lino ang paparating na masulo. Ang buong baryo ay nakmamarsa patungo sa kanila. "Tay, ano pong gagawin natin?" nanginginit na tanong ni Lino. "Manatili ka sa likod ko, anak, at huwag kang bibitaw." Sagot ni Mang Ador, kinuha ang isang mahabang piraso ng kahoy bilang depensa. Ang tarangkahan nila ay sa pilitang binuksan. Pumasok ang galit ng mga tao. Sa pangunguna ng mga magulang ni Tino, ang kanilang matay na mumula sa pagiya at galit. "Nasaan ang anak namin?" sigaw ng ina ni Tino. Dinuduro si Mang Ador. "Anong ginawa ninyo sa kanya, mademonyo? Wala kaming kinalaman sa pagkawala ng anak ninyo." Sigaw pabalik ni Mang Ador. Ngunit ang kanyang boses ay nalunot sa ingay galit ng mga tao. Hindi na sila humingi ng pahintulot. Pinasok nila ang bahay at ang buong bakuran. Sinisira ang anumang madaanan. Nahaluhok sila na parang mga hayop na nasusukol. Hanggang sa isang sigaw ang narinig mula sa likod bahay, malapit sa isang maliit na bodega. "Dito! Tingnan ninyo!" Si Aling Nena ang sumigaw. Nakaturo siya sa isang malaking banga na nakatago sa ilalim ng isang lumang lamesa. Nang ilabas nila ito sa liwanag ng asulo, nakitang lahat ang laman nito. Isang malapot at maitim na pulang likido. Sumingaw mula dito ang isang kakaibang amoy. Para sa mga taong puno ng takot, isa lang ang isura at amoy nito, dugo. "Dugo! Sabi ko na sa inyo," hiyaw ni Aling Nena. Ito ang dugo ng batang si Tino. Pinatay nila siya at inimbak ang kanyang dugo. Ang matao ay napaatras sa takot at pandidiri.
Ang mamagulang ni Tino ay napahagulgol. Ang sitwasyon ay nasa bingit niyang karahasan. Hindi iyan dugo! Sigaw ni Mang Ador. Sinusubukang ipaliwanag. Halamang gamot iyan. Katas ng bungangang kamala. Ginagamit namin iyan para sa pampurga at sa mga malalalim na sugat. Napakapait niyan at hindi ininom. Ngunit ang kanyang paliwanag ay parang hangin lamang. Sino ang maniniwala sa isang aswang na nagsasabing ang dugo ay gamot? Sa sandaling akmang susugurin na si Mang Ador ng ama ni Tino, isang boses ang pumigil sa lahat. Sandali, ang lahat ay napalingon. Dahan-dahang lumapit si Lola Corazon, ang iginagalang na hilot ng baryo. Ang kanyang presensya ay tila nagdalang ang kaunting katinuan sa gitna ng kaguluhan. Ang matao ay nakbigay daan sa kanya. Huminahon kayo. Sabi niya sa isang malumanay ngunit may autoridad na boses. Lumapit siya sa banga at tiningnan ang laman nito. Isinausaw niya ang dulongang kanyang daliri at inamoy ito. Ang lahat ay nag-abang sa kanyang sasabihin. Ang kanyang hatol ang magiging batas. Tumingin siya kay Mang Ador. Ang kanyang mata ay punong tila awa. Ador, iho, ano ito? Tanong niya. Inulit ni Mang Ador ang kanyang paliwanag tungkol sa halamang kamala. Umiling si Lola Corazon ng dahan-dahan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malaking kalungkutan. Hindi ko masisigurado kung dugo nga ito. Sabi niya, sapat na para marinig ng lahat. Ngunit ang amoy, napakatapang. Amoy, lansa. Hindi ito ordinaryong amoy ng halaman. Ang kanyang masalita na tila nagpapakita ng pag-alinlangan ay mas malakas pa kaysa isang direktang akusasyon. Ito ay isang kumpirmasyon mula sa isang taong pinakakatiwalaan nila. Humarap siya sa magalit na tao. Ang galit ay hindi makakahanap sa nawawalang batas, sabi niya. Ngunit hindi natin maaring ipagsawalang bahala ito. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Para sa kapakanan ni Tino at para sa kaligtasan ng buong baryo. Ang salita ni Lola Corazon, bagamat mukhang nagpapakalma, ay sa katotohanan ay gasolina na ibinuhos sa apoy. Binigyan niya ng basbas ang kanilang galit. Binigyan niya sila ng dahilan para maniwala na ang kanilang ginagawa ay tama. Muli, si Kapitan Berto ang pumigil sa mga taong gustong saktan na si Mang Ador. Iwi ko muna sila sa barangay hall para sa investigasyon. Sabing Kapitan, kahit alam niyang walang investigasyong magaganap, ito ay paraan lang para mailigtas ang mag-ama sa kamay nga taong bayan. Umalis ang nga tao, ngunit ang kanilang nga mata ay nangangakong paghihiganti. Naiwan si Mang Ador at Lino sa gitna ng kanilang nagulong tahanan. Sa tabi ng bangang dugo, na ngayon ay simbolo ng kanilang kapahamakan. Ang kanilang pag-isa ay ganap na. At sa katahimikan nga bing iyon, alam nilang ang pinakamasama ay hindi pa dumarating. Ang masumunod na araw ay puna bigat at pag-isa. Ang buong baryo ay tila umayon sa isang hindi nakasulat na kasunduan. Iwasan ang bahay sa dulong na yon sa lahat ng pagkakataon. Walang nangahas na dumaan sa harap ng kanilang tarangkahan. Ang kanilang bahay ay naging isang isla ng katahimikan sa gitna ng isang dagat ng takot. Sa loop, sinubukan ni Mang Ador na ibalik ang kaayusan. Ngunit napansin niya ang isang bagay na mas nakakabahala. Ang banga na naglalaman ng kanyang pinahirapang katas ng kamala ay wala na. Marahil ay kinuhang mataga baryo bilang ebidensya. O baka natapon sa gitnang kaguluhan. Bukod doon, kailangan niya ng iba pang sagradong halaman na ginagamit niya hindi para sa panggagamot ng katawan kundi para sa proteksyon ng kaluluwa. Pakiramdam niya, ang halimaw na gumagala sa gabi ay unti-unti nang lumalapit, tila sinusubok ang kanilang lakas. Alam ni Mang Ador na kung siya ang lalabas para mahanap ng mahalaman, ito ay magiging isang direktang provokasyon sa mga taga-baryo. Siya ang sentro ng kanilang galit. Ngunit si Lino, baka may pagkakataon pa ang bata. Tinawag niya ang kanyang anak na tahimik na naglalaro ng gabato sa isang sulok. Lino, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. May ipapagawa ako sa iyo.
At kailangan kong magtiwala sa iyong tapang at talino. Inilabas ni Mang Ador ang isang luma at naninilaw na guhit sa papel. Ito ay isang mapangagubat na may mga marka kung saan matatagpuan ang mga pambihirang halaman. Kailangan kong pumunta ka sa gubat. Hanapin mo ang 3 halamang ito, sabi niya. Itinuturo ang guhit ng dahon ng dita, ugat ng talahib, at ang pinakamahalaga sa lahat ang mabungang kamala. Ang ito ay para sa ating proteksyon. Ang halimaw ay alam na narito tayo at kailangan natin ngang panangga. Ibinigay niya kay Lino ang isang maliit na telang itim na may lamang kung ano-anong ugat sa loop. Ito ang iyong antang-antang. Isabot mo sa iyong liyakaduwak mong alisan. Hanggang suot mo ito, hindi ka makikita nga masasamang espiritu sa gubat. May takot sa mga mata ni Lino, ngunit mas nangingibabaw ang determinasyon na tulungan ang kanyang ama. Tumango siya. Kinuha niya ang isang maliit na bayong at ang anting-anting at tahimik na lumabas sa likod bahay patungo sa gubat na laging bumubulong sa kanya. Ang pagpasok sa gubat ng mag-isa ay ibang karanasan. Ang masinang araw ay hirap na tumagos sa makakapal na dahon ng mapuno na lumilihang isang tanawin ng liwanag at anino. Ang hangin ay malamig at amoy lupa. Ba't kaluskos ngang matuyong dahon sa kanyang panan ay tila isang babala. Bawat huning ang ibon ay tila isang tanong. Ngunit habang lumalalim siya sa gubat, ang takot ni Lino ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng pagiging pamilyar. Pakiramdam niya ay kilala siya ng mga puno. Naririnig niya ang pulsong buhay sa paligid niya. Ang pagagos ng dakta sa loop ng mga halaman, ang pahinga ng ugat sa ilalim ng lupa. Ito ang mundo ng isang tagapagsalo. Sinunot niya ang mapa ng kanyang ama. Natakpuan niya ang mataas na puno ng dita at kumuha ng ilang piraso ng balat nito. Natakpuan niya ang isang kumpol ng talahib at maingat na hinukay ang maugat. At sa wakas, sa isang maliit na latian kung saan malambot ang lupa, nakita niya ito, isang malawak na taniman ng halamang kamala. Ang mabunga nito ay kumpol-kumpol, bawat isa ay kasing pulang sariwang dugo. Ang kulay ay napakatingkat na tila ito'y kumikinang sa madilim na sulok ng gubat. Nagsimula siyang mamitas. Habang pinipigan niya ang mabunga para ilagay sa kanyang bayong, ang katas nito ay dumaloy sa kanyang makamay. Ang matingkat na pulang katas ay kumapit sa kanyang balat, nag-iwan ng gamansa na hindi basta-basta matatanggal. Hindi niya ito pinansin, ang kanyang buong atensyon ay nasa kanyang gawain. Pinuno niya ang kanyang bayong. Masaya na natupat niya ang bilin ng kanyang ama. Nang makuntento na siya, nagsimula na siyang maglakad pabalik. Hindi niya namalayan na ang araw ay mabilis nang bumababa. Ang oras ng dapit hapon ay papalapit na. Ang oras kung kailan pinaniniwala ang lumalabas ang maengkanto at mga halimaw. Lumabas siya mula sa masusukal na bahagi ng gubat at napunta sa isang daanan na madalas gamiting ng mga mangahoy. Pagod siya ngunit masaya. At dun, sa di kalayuan, nakita niya ang isang lalaki na may pasan-pasan ng mga panggatong. Ang lalaki ay si Mang Cardo, isa sa mga pinakatahimik na tao sa baryo. Uminto si Mang Cardo nang makita si Lino. Ang kanyang mamata ay nanlaki. Ang nakita niya ay hindi isang ordinaryong bata. Ang nakita niya ay isang batang napakaputla, nakisang lumabas mula sa isang bahagi ng gubat na iniwasan ng lahat. Ito ay dapit hapon at ang bata, ang kanyang makamay at ang bayong na dala niya ay tila basang-basang dugo. Para kay Mang Cardo ang lahat ng kwento, lahat ng takot, lahat ng bulungan ay nakatoto sa isang iglap. Ang nasa harap niya ay isang batang aswang. Sariwa mula sa pagpatay ng kanyang biktima. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang tunok lang. Isang garalgal na sigaw ng purong takot. Binitiwan niya ang kanyang pangatong na kumalat sa daan. Tumalikot siya at tumakbo ng buong bilis pabalik sa baryo. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Aswang! Tulong! May batang aswang sa gubat! Nakita ko! Dugo! Dugo!
Nagulat si Lino. Nataranta siya sa reaksyon ng lalaki. Tumingin siya sa kanyang makamay at doon niya lang napagtanto kung ano ang nakita ni Mang Cardo. Sinubukan niyang tumawag. Teka lang po, halaman lang po ito. Ngunit huli na. Ang lalaki ay malayo na at ang kanyang sigaw ng takot ay tiyak na narating na ang baryo. Alam ni Lino kung ano ang kasunod nito. Puno ng takot, tumakbo na rin siya. Hindi na niya ininda ang magasangang humahampas sa kanyang mukha. Ang kanyang tanging nasa isip ay makauwi sa kanyang ama. Ang gubat na kanina lang ay isang santuwaryo ay naging isang lugar na punong panganib. Humahangos siyang pumasok sa kanilang bahay. Tay! Tay! Sigaw niya! Sinalubong siya ni Mang Ador na nakita ang takot sa mukha ng anak at ang mapulang mansa sa kanyang kamay. Anong nangyari, anak? Ikinuwento ni Lino ang lahat habang hirap huminga. Nakita po ako ni Mang Cardo. Akala niya po dugo ito. Tumakbo po siya. Sumisigaw po siya. Hindi na kinailangan pang tapusin ni Lino ang kanyang kwento. Tumingin si Mang Ador sa bintana, sa direksyon ng sentro ng baryo. Naririnig na nila ang sigaw, ang galit na boses ng tao, ang tunok ng taong nagmamadali. Ang babala ay naging isang katotohanan. Wala na tayong oras. Mahinang sabi ni Mang Ador. Hinawakan ang balikat ng kanyang anak. Humanda ka, Lino. Darating na sila. Sa labas, ang papalubo na araw ay nagpinta sa langit ng kulay kahel at pula na parabang isang hula sa dugong malapit ng dumanak. Ang sigaw ni Mang Cardo ay parang kidlat na gumising sa natutulok na galit ng baryo San Lazaro. Dumating siya sa gitna ng nayon na humahangos. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng multo at ang kanyang salita ay pautal-utal dahil sa takot. Ang bata ni Ador, isa siyang aswang. Nakita ko, galing siya sa gubat, ang kanyang kamay. Puno ng dugo, ang kanyang kwento na pinataba ng takot at imahinasyon. Ang naging huling pata na nagpaapaw sa baso. Ang nawawalang baboy, ang nawawalang bata, ang bangang dugo at ngayon isang direktang saksi. Para sa mga taga-baryo, ang lahat ng piraso ay nagtugma na. Hindi na ito isang simpleng hinala. Ito ay isang katotohanang kailangan nilang harapin. Ang takot nila ay naging isang banal na galit. Pakiramdam nila ay tungkulin nilang protektahan ang kanilang mga pamilya. Nalinisin ang kanilang baryo mula sa kasamaan. Ang mga lalaki ay kinuha ang kanilang mga itak. Ang mga babae ay naglabas ng mga sulo. Si Kapitan Berto, na narinig ang kaguluhan, ay sumubok na mamagitan. Ngunit ang kanyang salitangang pag-iingat ay tinangay ng agos ng galit ng mga tao. Wala na siyang kontrol. Ang batas ngayon ay nasa kamay na nakakaisang put. Ang gabi ay nagsisimula palang bumaksak nang dumating sila sa bahay ni Mang Ador. Ang kanilang magasulo ay lumikhang masumasayaw na anino na nagbigay sa eksena ang isang itsura mula sa bangungot. Lumabas kayo diyan. Maswang, sigaw ng isang lalaki. Harapin ninyo kami. Lumabas si Mang Ador. Kasunod si Lino na mahigpit na nakakapit sa kanyang likuran. Sa liwanag na apoy, ang maputlang balat ni Lino ay lalong naging kapansin-pansin. Itinuro siya ni Mang Cardo. Ayan siya, ang halimaw. Siya ang nakita ko sa gubat. Huwag kayong palilinlang sa kanyang anyo. Tumigil kayo, sigaw ni Mang Ador. Itinaas ang kanyang kamay na may hawa na magunga ang kamala. Halaman ito, halamang gamot. Tingnan ninyo, ngunit sa mga mata ng tao, ang hawak niya ay mapirasong laman mapatunay ang kanyang kasalanan. Biglang, isang maliit na boses ang sumigaw mula sa gilid ng tao. Hindi po si aswang, lahat ay napalingon. Ito si Maya, na tumakbo mula sa kanilang bahay. Hindi pinansin ang pagtawak ng kanyang ina. Tumayo siya sa pagitan ng mag-ama at ng matao. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakadepensa. Kaibigan ko po si Lino. Mabait po siya. Hindi po siya masama. Nakaroon ng isang sandali ng pagkabigla. Ang isang bata na naktatanggol sa isang halimaw ay isang bagay na hindi nila inaasahan.
Ngunit ang pagkabigla ay agad na napalitan ng galit. Lalo na mula kay Aling Nena. "Maya, halika dito!" sigaw niya. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at kahihiyan. Hinablot niya ang braso ng kanyang anak. "Pumasok ka sa bahay. Ano bang pinagsasabi mo? Baka kinulam ka ng batang iyan kaya ka nakakaganyan." Kinalatkat ni Aling Nena si Maya palayo habang ang bata ay umiyak at sumisigaw. "Totoo po ang sinasabi ko. Hindi po sila masama. Ang ginawang pagtatanggol ni Maya ay lalo lang nagpatunay sa hinala ng gataw. Para sa kanila, ito ay isang malinaw na ebidensya na ang batang si Lino ay may kapangyarihang mangakit at manlinlang." Bago pa tuluyang sumiklap ang karahasan, humakbang si Kapitan Berto sa gitna. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng autoridad. "Makinig kayong lahat," sigaw niya. Ang mga tao ay bahagyang tumahimik. "Naunawaan ko ang inyong takot. Naunawaan ko ang inyong galit. Ngunit hindi tayo maaring pumatay ng walang sapat na batayan. Hindi tayo mga barbaro." Humarap siya kay Mang Ador. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. "Ador, Lino, bilang kapitan ng baryong ito, binibigyan ko kayo ng isang huling babala. Isang huling pagkakataon." Tumingin siya sa buong komunidad. "Mula ngayong gabi, kung may isa pang hayop na mawawala, kung may isa pang tao na maglalaho, kung may isa pang kahit anong kababalagan na mangyayari sa baryong ito, wala nang tanong-tanong, wala nang investigasyon. Ituturing namin kayong may sala at sa ayaw at sa gusto ninyo. Palalayasin namin kayo sa baryong ito. O baka mas malala pa, malinaw ba? Ito ay isang ultimatum. Isang sentensya na nakabitin." Dahan-dahang tumango si Mang Ador. Walang saysay na makipagtalo. Ang mga tao, bagamat hindi lubos na nasiyahan, ay tila napakalma ngang pangako ng kapitan. Isa-isang silang umalis. Ang kanilang nga sulo ay dahan-dahang naglaho sa dilim. Ngunit ang kanilang nga banta ay nanatili sa hangin. Sa loob ng bahay, ang katahimikan ay nakakabingi. Isinara ni Mang Ador ang pinto at ang lahat ng bintana. Ang kanilang tahanan ay naging kanilang kulungan, hindi sila makatulog. Bawat kaluskos sa labas ay nagpapatindik ng kanilang nga balahibo. Bawat alulong ng aso ay parang isang anunsyong kanilang nalalapit na kapahamakan. Maghahating gabi na nang marinig nila ito. Isang malakas at biglang kalabok sa kanilang bubungan. Hindi ito tunog ng hulok na sanga. Ito ay mabigat, Blake, na parabang may isang malaking bagay na lumapak mula sa langit. Napatigil sa pahinga ang mag-ama. Nakatinginan sila sa dilim. Ang kanilang mga mata ay parehong nanlalaki sa takot. Pagkatapos ng kalabok, sumunod ang isang tunog na mas nakakakilabot. Isang mabagal gumagapang na tunog. Ang tunog ng mahabang kuko na kinakalatkat sa mga lumang yero ng kanilang bubong. Kar-RSSS-ha-ha. Kar-RSSS-ha-ha. Paulit-ulit malakas. Sinadya ito ay isang tunog na hindi lang para sa kanila. Ito ay sapat na malakas para marinig ng kanilang mga kapitbahay. Para marinig ng buong baryo na nakabang. Doon, sa sandaling iyon, naunawaan ni Mang Ador ang lahat. Ang halimaw ay hindi lang basta pumapatay. Ito ay matalino. Ito ay tuso. At ito ay naglalaro. Sinadya ito, bulong ni Mang Ador sa dilim. Habang yakap-yakap ang nanginginig na si Lino. Gusto niyang marinig nila ang ingay. Gusto niyang isipin ng lahat na ang ingay ay galing sa atin. Sila ay nasa isang patibong. Ang ultimatum ng kapitan ay ang mekanismo ng bitak. At ang halimaw sa kanilang bubungan ang siyang dahan-dahang tumatapak dito. Hinihintay itong sumara at durugin sila. Ang kanilang oras ay paubos na. Ang tuno ng mga kuko sa kanilang bubungan ay tumata sa isipan ni Lino buong gabi. Kinaumagahan, ang hangin sa baryo San Lazaro ay mas mabigat kaysa dati. Hindi na ito mga simpleng bulungan o tingin. Ngayon, may mga taong direktang dumudura sa lupa kapag sila'y napapadaan. May isang nahagis na ang bato sa kanilang bintana na sinabayan ng sigaw na umalis na kayo.
Ang ultimatum ng kapitan ay parang isang espada na nakabitin sa kanilang malik at bawat oras na lumilipas ay tila pagipit ng lubit. Si Mang Ador ay abala sa paghahanda ng mga proteksyon na gawa sa mga halamang pinakuha niya kay Lino. Isinasabit niya ang mamalilit na bungkos ngugat at dahon sa bawat bintana at pinto habang bumubulong masinaw ng orasyon. Hindi ito sapat para itaboy siya, pero sapat na ito para malaman natin kung papalapit siya paliwanag niya kay Lino. Sa kabilang lahat, isang pangalan lang ang nasa isip ni Lino, si Maya, ang kanyang naisang kaibigan, ang naisang taong naniwala sa kanya. Kailangan niya itong makita. Kailangan niyang malaman kung ayos lang ito. Tay, kailangan ko pong pumunta sa puno. Sabi ni Lino. Anak, napakadelikado. Sagot ni Mang Ador. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Alam mo na ang mangyayari kapag nakita kanila. Saglit lang po. Titingnan ko lang po kung nandun siya. Pakiramdam ko po. Kailangan ko siyang makausap. Pagpupumilit ni Lino. Nakita ni Mang Ador ang determinasyon sa mga mata ng anak. Pumaya siya ng may pag-aalinlangan. Mag-ingat ka, Lino. Huwag kang magtatagal. Samantala, sa bahay ni na Aling Nena, si Maya ay parang isang bilanggo. Mula nang ipagtanggol niya si Lino, hindi na siya pinayagang lumabas ng bahay ng mag-isa. Ang kanyang ina ay palaging nakabantay. Ang kanyang bibig ay walang tigil sa pagpapaalala sa kanya tungkol sa kasamaan ng mag-amang albularyo. Nilason na ang batang iyon ang isip mo. Maya, hindi mo ba nakikita? Iyan ang ginagawa matulad nila. Sabi ni Aling Nena, gabi na nang may kumatok sa kanilang pinto. Ito si Lola Corazon. May dalang isang mangkok ng mainit na lugaw. Narinig ko ang nangyari sa palengke. Naisip kong kamustahin ang aking inaanak. Sabi niya sa malumanay na boses. Pinatuloy. Siya ni Aling Nena at agad na ibinuhos ang lahat ng kanyang sama ng loob. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagtatanggol ni Maya kay Lino, ang kanyang takot na baka ang kanyang anak ay nakulam na. Si Maya na nasa kanyang silid ay nakunwaring natutulog, ngunit nakikinig siya sa bawat salita mula sa siwang ng pinto. Hinawakan ni Lola Corazon ang kamay ni Aling Nena. Huminahon ka, Nena. Ang isang bata ay madaling mabiktima. Ang mabatang tulad ni Lino na may dugong mangkukulam ay may kakayahang bumulong sa isipan ng mainosente. Hindi ito kasalanan ni Maya. Ang masalita ni Lola Corazon ay tila pulot, ngunit sa pandinig ni Maya, ito ay may lason. Ano po ang dapat kong gawin? Lola Corazon, tanong ni Aling Nena. Paano ko poprotektahan ang aking anak? Kailangan mong ilayo si Maya sa kanya. Sagot ni Lola Corazon. At kailangan nating maging mapagmatyak. Ang ingay na narinig natin kagabi, malinaw na iyon ay isang ritual. Tinatawag nila ang kadiliman para palakasin ang kanilang sarili. Ang bawat takot natin ang siyang nagiging pagkain nila. Huminga ng malalim si Lola Corazon na parabang may mabigat na pasanin. Kawawang bata si Maya, napakalapit niya sa panganib. Kung mawawala lang sana ang ugat ng kasamaan, marahil ay tuluyan ng manunumbalik ang kapayapaan sa ating lahat. Ang ugat po, tanong ni Aling Nena. Tumingin si Lola Corazon sa direksyon ng silid ni Maya. Ang kanyang mamata ay bahagyang kumislap sa dilim. Ang bata, Nena. Ang bata ang ugat. Kung wala ang bunga, marahil ay manghihina ang puno. Narinig ni Maya ang lahat. Ang dugo sa kanyang maugat ay tila nanlamig. Ang ibig sabihin ni Lola Corazon ay si Lino. Si Lola Corazon, ang mabait na hilot, ang taong nirerespeto ang lahat, ay gustong mapahamak si Lino. Hindi na nakatulog si Maya. Ang kanyang isip ay puno ng salita ni Lola Corazon at ang nakakatakot na implikasyon nito. Kinabukasan hinintay niya ang pagkakataon na ang kanyang ina ay abala sa paglalabas sa likod bahay. Dahan-dahan siyang lumabas ng pinto at tumakbo ng buong bilis patungo sa punong balete. Umaasa siyang nandun ang kanyang kaibigan.
Si Lino ay naghihintay na nga nakaupo sa ugat ng puno. Ang kanyang mukha ay puno ang pag-alala. Maya, sabi niya nang makita ang papalapit na kaibigan. Humahangos si Maya. Lino, may kailangan kang malaman. Isang bagay na nakakatakot. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang narinig. Bawat salita ni Lola Corazon. Ang tungkol sa ritual sa bubong, ang tungkol sa pagbulong sa isipan, at ang pinakamasama sa lahat, ang tungkol sa ugat kang kasamaan. Habang nagsasalita si Maya, ang mapiraso ng palaisipan ay dahan-dahang nabubuo sa isipan ni Lino, ang halimaw sa bubong. Si Lola Corazon na nagpapakalat ng sismis. Ang pagkawala ng mga hayop at bata. Hindi sila makakahiwalay na pangyayari. Lahat ay konektado. Siya, bulong ni Lino. Si Lola Corazon. Siya ang may gawa ng lahat. O Lino, siya ang nakudyo kay nanay at sa ibang mga tao. Siya ang gustong maniwala sila na kayo ang aswang. Sa sandaling iyon, isang malaking takot ang bumalot kay Lino. Mas malaki pa kaysa sa takot niya sa galit ng mga tao. Ang kanilang kalaban ay hindi lang isang gutom na halimaw. Ang kanilang kalaban ay may mukhang ang isang kaibigan. Ito ay tuso, matalino, at pinakakatiwalaan ng buong baryo. Paano nila lalabanan ang isang halimaw na nakukubli sa ilalim ngang balat ng isang anghel? Sino ang maniniwala sa kanila? Kailangan malaman ito ni tatay, sabi ni Lino, tumayo siya. Kailangan nating umalis dito. Maya, pero saan kayo pupunta? At paano ako? Tanong ni Maya. Ang takot ay bakas na rin sa kanyang boses. Bago pa makasagot si Lino, nakpaalam na siya at mabilis na tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Dala ang isang katotohanang mas mabigat at mas mapanganib kaysa sa lahat ng akusasyon na ibinato sa kanila. Ang kanilang kalaban ay hindi lang basta halimaw. Isa itong demonyo na kilala ang bawat isa sa kanila. Ang katotohanang ibinulong ni Maya sa ilalim ng punong balete ay parang isang malami na kamay na humaplos sa bato ni Mang Ador. Nang ikwento ni Lino ang lahat, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanilang bahay. Ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ang akusasyon, ang pag-iwas ng mga tao, ang halimaw sa bubong ay hindi na mga hiwa-hiwalay na kamalasan. Ito ay isang plano. Isang masalimot at demonyong plano na isinagawang isang taong pinagkakatiwalaan ng lahat, si Lola Corazon. Paano, tay? Basa ni Lino sa katahimikan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Paano natin sasabihin sa kanila, walang maniniwala sa atin? Para sa kanila, siya ay isang anghel. Tumingin si Mang Ador sa labas ng bintana. Ang kanilang kalaban ay hindi isang halimaw na matatalong lakas o nga orasyon lamang. Ang kanilang kalaban ay ang bulak na pananampalatayang buong baryo. Hindi natin sila pwedeng basta-basta sabihan, sagot ni Mang Ador. Kapag ginawa natin iyon, lalo lang nilang isipin na tayo ay nababaliw na at gumagawa ng kwento para iligtas ang ating sarili. Kailangan nating maghintay. Maghintay tayo na siya ang magkamali. Ngunit sa lup-lup ni Mang Ador, alam niyang ang paghihintay ay isang sugal. Ang ultimatum ng kapitan ay isang bombang may orasan. At bawat kilos ni Lola Corazon ay tila pagpapabilis sa pagtakbo nito. Samantala, si Maya ay hindi mapakali. Pagkatapos niyang bigyan ng babala si Lino, bumalik siya sa kanilang bahay na may dalang takot. Sinubukan niyang kumilos ng normal, ngunit bawat ngiti ni Lola Corazon na sumasalubong sa kanya sa daan ay parang isang banta. Alam niya ang sikreto nito at pakiramdam niya. Alam din ni Lola Corazon na alam niya. Apo na at naglalaro si Maya ng piko sa kanilang bakuran nang dahan-dahang lumapit si Lola Corazon. May dalang isang supot ng mga kendi. Maya, apo, sabi niya, ang kanyang boses ay kasing tamis ng kanyang dala. Para sa iyo, nakalinlangan si Maya. Salamat po Lola. Mukhang malungkot ka, sabi ni Lola Corazon. Umupo sa isang kahoy na bangko. Huwag mong masyadong isipin ang maproblema ng matatanda. Halika, may ipapakita ako sa iyo.
May mga bagong usbong na bulaklak na sampag sa gilid ng gubat. Napakabango ka maiyon. Pero, sabi po ni nanay, huwag po akong lalayo. Sagot ni Maya, humahakbang paatras. Ngumiti si Lola Corazon. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mata. Sandali lang naman tayo. Ako ang kasama mo. Hindi ba't pinakakatiwalaan ako ng iyong ina? May kung anong hiwaga sa kanyang boses. Isang bagay na nakakakit at nakakatakot. Sa isang iglap, tila nawala ang pag-alinlangan ni Maya. Tila isang magandang ideya na sumama sa matanda. Dahan-dahan siyang lumapit at nang hawakan ni Lola Corazon ang kanyang kamay. Isang kakaibang lami ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ngunit huli na. Dinala na siya ang matanda. Palayo sa kanilang bakuran. Patungo sa direksyon ng gubat. Pakalipas ng isang oras, lumabas si Aling Nena. Maya, halika na. Magahapunan na. Sigaw niya. Walang sumagot. Maya, inilibot niya. Ang tingin sa buong bakuran, wala ang kanyang anak. Nagsimula siyang magtanong sa makapitbahay. Walang nakakita. Ang kanyang pag-aalala ay mabilis na naging takot. Tumatakbo na siya ngayon sa makalsada ng baryo. Isinisigaw ang pangalan ng kanyang anak. Ang kanyang boses ay basag na sa pag-iyak. Maya, anak, nasan ka? Isang babaeng naglalaba sa sapa ang lumapit sa kanya. Aling Nena, nakita ko po si Maya kanina. Mga isang oras na po ang nakalipas. Saan? Desperadong tanong ni Aling Nena. Itinuro ng babae ang direksyon. Doon po, naglalakad po siya kasama si Lola Corazon. Bahagyang gumaan ang loop ni Aling Nena. Ngunit agad ding bumalik ang kaba. Bakit sila pupunta sa gubat? At bakit hindi pa sila bumabalik? Habang nakakagulo, isang lalaki ang humahangos na dumating. Nakita ko si Maya. Sabi niya, kanina, bago ako umuwi galing sa bukid, naglalaro siya. Malapit sa bakot na. Bahay nga aswang! Ang masalitang iyon ay parang isang sentensyang kamatayan. Ang lahat ng teorya, lahat ng posibleng paliwanag ay naglaho. Isa na lang ang natira sa isipan ng lahat. Ang huling nakakita sa kanya ay sa tapat ng bahay ni Nalino. Ang maaswang ay kinuha na siya. Ang hiyaw ni Aling Nena ay umaling-aungaw sa buong baryo. Isang hiyaw ng isang inang nawalan ng anak. Puno ng sakit at walang kapantay na galit. Kinuha nila ang anak ko. Ang emga demonyo. Kinuha nila si Maya. Lumitaw si Lola Corazon mula sa kung saan. Ang kanyang mukha ay punong pag-alala. Niyakap niya si Aling Nena. Nena, huminahon ka. Paano ako hihinahon, Lola? Nawawala ang anak ko dahil sa kanila. Sigaw ni Aling Nena. Tumingin si Lola Corazon sa mataw. Ang kanyang mata ay punong luha. Sinabi ko na nga ba, ito na ang kinatatakutan ko. Kinuha nila ang bata para patahimikin ka, Nena. Kinuha nila ang nag-iisang saksi sa kanilang kasamaan. Napakawalang puso nila. Tapos na ang usapan. Tapos na ang paghihintay. Ang ultimatum ay nabasak na. Ang pasensya nga tao ay naubos na. Suguhu! Sigaw nga Manitino. Ang sigaw na iyon ay sinundan ng lahat. Naglabasan sila mula sa kanilang nga bahay. Hindi na lang dala ang kanilang nga itak, kundi pati ang galit na naipon sa loob ng maraming araw. Walang makakapigil sa kanila. Kahit si Kapitan Berto ay napaatras na lang, alam na anumang sasabihin niya ay walang saysay. Ito na ay isang bahang galit na hindi na mapipigilan ng kahit anong pader. Sa loob ng bahay sa dulong na yon, narinig ni Lino at Mang Ador ang lahat. Ang sigaw ni Aling Nena, ang pag-alburoto ng matao. Lumapit si Lino sa bintana at sumilip. Ang kanyang nakita ay nakpatigil sa paktibok ng kanyang puso. Sa dilim ng papalubok na araw, isang ilok na apoy ang gumagapang patungo sa kanila. Ang ngasulo, dandaang masulo na dalangang mataw ng kanilang mukha ay ginawang halimaw ngalit. Ang kanilang marsa ay sabay-sabay parang isang malaking hayop na uhaw sa dugo. Nandito na sila, tay. Bulong ni Lino. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. At sa pagkakataong ito, hindi na sila aalis hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila.
Alam nila kung ano ang gusto ng maito. Hindi na ito pagpapaalis. Ito ay pagpuksa. Ang ilok na apoy ay mabilis na naging isang dagat na lumamon sa kanilang bakuran. Ang hangin ay napunong sigawan at ng amoy ngang nasusunok na dayami mula sa mga sulo. Ang mabinta ng kapis na minsan ay sumasalamin sa liwanag ng buwan ay isa-isang nabasag sa pagtama ng mabato. Sa loob ng bahay, ang bawat pagtama ay parang isang suntok sa kanilang dibdib. Itinulak ni Mang Ador ang isang mabigat na aparador para harangan ang pinto habang si Lino ay nanginginig sa isang sulok. Tinatakpan ang kanyang ngatainga. Ang ingay sa labas ay hindi natinig ng ngataw. Ito ay isang kolektibong atungal ng isang halimaw na may daandang ulo. Sunugin! Sunugin ang pugat! Engem ka demonyo! Ang sigaw ay sinundan ng isang malakas na paktama at isang sulo ang lumusot sa nabasak na bintana, bumaksak sa tuyong sahig na kahoy. Agad na kumalat ang apoy. Ang ngadilan nito ay matakaw na dinilaan ang malumang dingding. Mabilis itong gumapang na parabang isang uhaw na ahas. Sinundan pa itong isa at isa pa. Ang kanilang bahay ay naging isang malaking bitag na nagliliyab. Ang usok ay nagsimulang kumapal mahabdi sa mata at nagpapahirap sa pahinga. Ang init ay nagiging hindi na matagalan. Alam ni Mang Ador na wala na silang laban sa apoy at sa galit ng mataw. Ang pagtakas sa harapang pinto ay isang tiyak na kamatayan. Anak! Sigaw niya sa gitna ngang umugong na tunog ng apoy. Makinig ka sa akin. Hinila niya si Lino palayo sa apoy. Patungo sa maliit na silid sa likuran, ang dating silid imbakan. Tapos na ang laban dito, Lino. Ngunit hindi pa tapos ang ating misyon. Itinuro niya ang isang maliit at nakatagong bintana malapit sa sahig na natatakpan ng lumang tabla. Sinimulan niya itong bakbakin gamit ang kanyang buong lakas. Kailangan mong umalis dito, ikaw lang. Umiling si Lino. Ang luha ay bumabaha sa kanyang mukha na puno na uling. Hindi! Hindi kita iwantay. Sasama ako sa inyo. Niyugyok ni Mang Ador ang mabalikat ng anak. Pinilit na ituon ang atensyon nito sa kanya. Ang kanyang mamata ay puno ng pagmamahal at desperasyon. Wala ng panahon, Lino. Kung mananatili ka dito, pareho tayong mamamatay at ang kasamaan ang mananalo. Ang katotohanan ay mamamatay kasama natin. Hinubad niya ang anting-anting na nakasabit sa kanyang ligang pinaka-espesyal na protection na ipinamana pa ng kanyang ina at isinuot ito kay Lino. Ito ang poprotekta sa iyo. Pumasok ka sa gubat. Huwag kang lilingon. Hanapin mo si Maya. Gamitin mo ang iyong kakayahan. Gamitin mo ang iyong dugo bilang isang tagapaksalo. Pakiramdaman mo ang gubat. Ituturo niya sa iyo ang daan. Ikaw lang ang makakagawa nito, Lino. Ikaw lang ang pag-asa. Pero paano kayo? Humagulgol si Lino. Ako ang bahala dito, sabi ni Mang Ador at sa kanyang ngiti ay may bahit ng kalungkutan at tapang. Gagawa ako ng ingay. Aakitin ko ang kanilang atensyon. Isipin nilang pareho tayong nasusunog sa loob. Bibigyan kita ng oras. Ito na ang huli kong magagawa para sa iyo, anak. Iligtas mo siya. At iligtas mo ang alaala ng ating pamilya. Ipakita mo sa kanila kung sino ang tunay na halimaw. Nabasak ang huling tabla. Ang butas ay sapat na para makalusot ang isang bata. Niyakap ni Mang Ador ang kanyang anak sa huling pagkakataon, isang yakap na puno ng lahat ng hindi na nila masasabi sa isa't isa. Mahal kita, anak. Magpakatatag ka. Itinulak niya si Lino palabas ng butas. Bumagsak si Lino sa malambot na lupa sa likod bahay. Ang hangin sa labas ay malamig, isang malaking kaibahan sa impyerno sa loob. Mula sa kanyang kinatatayuan, natatanaw niya ang aninong taga-baryo sa harap ng bahay. Sumisigaw at nakdiriwang habang ang apoy ay lalong lumalaki. Nilalamon ang bubong. Narinig niya ang sigaw ng kanyang ama mula sa loob, isang sigaw ng pagpapanggap na lalong nagpaalap sa kasiyahan ng matao. Ayaw niyang umalis, gusto niyang bumalik. Ngunit ang mga salita ng kanyang ama ay umaling-aunaw sa kanyang isipan. Ikaw lang ang pag-asa. Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ngang isang malamig na determinasyon
Ang maluha niya ay natuyo, pinunasan niya ang uling sa kanyang mukha, hinawakan niya na mahigpit ang anting-anting sa kanyang lig, ang init nito ay tila nagbibigay sa kanyang lakas. Tinalikuran niya ang kanyang nasusunog na tahanan, ang tanging buhay na kanyang nakilala. Tinalikuran niya ang kanyang ama, sa bawat yabak niya palayo. Ang ngasigaw nga tao at ang ugong nga apoy ay dahan-dahang humihina. Pumasok siya sa madilim na bibig ng gubat, hindi na bilang isang batang tumatakas, kundi bilang isang mangangaso na may isang sagradong misyon. Ang kanyang nga mata, na minsan ay puno ng takot, ay ngayon nakniningas sa isang bagong layunin. Hahanapin niya si Maya, at pagkatapos hahanapin niya ang halimaw. At sa ngalan ng kanyang ama at na lahat ng kanilang maninuno, ipaparanas niya dito ang apoy na kasalukuyang tumutupok sa lahat ng mahalaga sa kanya. Ang gubat sa gabi ay isang nilalang na may sariling hininga. Para sa isang ordinaryong bata, ito ay isang lugar ng purong takot, kung saan ang bawat anino ay isang halimaw at ang bawat tunok ay isang banta. Ngunit si Lino ay hindi ordinaryo. Habang tumatakbo siya palayo sa nagliliyap niyang tahanan, ang apoy sa kanyang likuran ay tila nagbigay ng apoy sa kanyang kaloban. Ang anting-anting sa kanyang dibdib ay mainit, isang palagiang paalala ng misyon na iniwan sa kanyang ang kanyang ama. Huminto siya sa ilalim ng isang malaking puno, pinakiramdaman ang tibo ng kanyang puso na tila gustong kumawala. Ipinikit niya ang kanyang mata. Sa halip na makini sa kanyang tainga, nakini siya sa kanyang dugo, ang dugo ng isang tagapagsalo. Tinawa niya sa kanyang isipan ang mukha ni Maya, ang kanyang ngiti, ang kanyang tawa. Hinanap niya ang sinulit ng kanilang pagkakaibigan sa malawak na kadiliman at naramdaman niya ito. Isang malamig na hibla, isang senyalas ng takot. Ito ay nakmumula sa isang direksyon, malalim sa puso ang gubat. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mata. Alam na niya kung saan pupunta. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay. Hindi na tumatakbo ng walang direksyon, kundi gumagalaw na may layunin. Ang gubat ay tila sumubok sa kanya. Ang magabaging ay parang magahas na yumayakap sa kanyang paa. Ang magatinik ay kumakapit sa kanyang damit. Ang magatunong magahayop sa gabi ay parang magabulong ang demonyo. Ngunit hindi siya natina. Sa bawat hakbang, mas lumilinaw ang kanyang nararamdaman. Ang lamig, ang takot, isang lugar na mali sa gitnang buhay na gubat. Sa kanyang paglalakat may nakita siyang kumikinang sa lupa sa liwanag ng buwan na tumatagos sa madahon. Isang maliit na pulang laso na ginagamit ni Maya sa kanyang buhok. Pinulot niya ito! Ito ang kumpirmasyon. Nasa tamang landas siya. Ang kanyang pakiramdam ay nagdala sa kanya sa isang lugar na tila patay. Ang mapuno dito ay baluktot at walang dahon. Ang lupa ay malakit at maputik. At ang hangin ay may amoy ngang pagkabulok at lumang takot. Sa harap niya ay isang pader na bato na natatakpan ng makakapal na baging. Ngunit sa likod ng mabaging may isang siwang. Isang madilim na butas na tila isang bukas na bibig, isang kuweba. Huminga siya ng malalim at maingat na pumasok. Ang lamig sa loob ay tumagos hanggang sa kanyang buto. Madilim at basa. Tanging ang mga tumutulong tubig mula sa itaas ang maririnig. Habang lumalalim siya may narinig siyang mahihinang tunog. Mga hikbi. Maungol ngang takot. Pinilit ng kanyang mamata na masanay sa dilim. At sa isang sulok ng kuweba, nakita niya sila. Si Maya, si Tino, at dalawa pang bata na matagal nang nawawala sa baryo. Nakakulong sila sa isang kulungang gawa sa mga baluktot na sanga ng puno. Ang kandado ay isang simpleng kawil na alambre. Agad siyang nilapitan ni Maya. Ang kanyang mata ay nanlalaki sa gulat at tuwa. Lino, buhay ka? Akala ko sinunok na nila kayo. Ayos ka lang ba? Tanong ni Lino. Hinawakan ang kamay nito sa pagitan ng rehas. Kinitnap kami ni Lola Corazon. Bulong ni Maya. Nanginginig. Dinala niya kami dito isa-isa. Sa gabi, nag-iba ang anyo niya. Lino, nagiging isang nakakatakot na halimaw. Siyang kumukuha ng hayop. Nakita namin. Dinadala niya dito at kinakain ng buhay.
Ang ibang magabata ay masyadong takot para maksalita. Sila'y nakatingin lang kay Lino. Ang kanilang magamata ay puno ng takot ngunit mayroon na ngayong bahit ng pag-asa. Walang oras na dapat sayangin si Lino. Kumuha siya ng isang malaking bato at paulit-ulit na ipinukpok sa kawil na alambre hanggang sa ito ay bumigay at masira. Dahan-dahan niyang binuksan ang kulungan. Kailangan na nating umalis. Bulong niya. Bago pa siya bumalik, tinulungan niya ang mga bata na tumayo. Sila ay mahihina at nanginginig. Si Tino ay hindi mapigilan sa pagiyak. Sabi ni Lino, ginaya ang autoridad sa boses ng kanyang ama. Ako ang bahala sa inyo. Sumunod lang kayo sa akin at huwag kayong gagawa ng anumang ingay. Ang paglabas sa kuweba at pabalik sa gubat ay isang pagsubok sa katatagan. Si Lino ang nasa unahan, hawak ang kamay ni Maya, na siya namang may hawak sa kamay ni Tino. Ang dalawa pang bata ay nakasunod sa likuran. Bawat snap tweak ay nagpapatigil sa kanila. Bawat huning ang kuwago ay nagpapabilis sa tibok ng kanilang mapuso. Pakiramdam ni Lino ay may nakmamasit sa kanila. Nalam ngang halimaw na ang kanyang mabihag ay nakatakas na. Tumatakbo sila hanggat kaya nila. Nakpapahinga saglit at muling tumatakbo. Ang kanilang gabay ay ang anting-anting salik ni Lino at ang unti-unting pagliwanag ng kalangitan sa silangan. Malapit ng mag-umaga. Pagkatapos ang tila walang katapusang pagtakbo, natanaw na nila ito. Ang mapamilyar na puno sa gilid ng gubat. Sa di kalayuan nakikita na nila ang maunang bahay ng baryo. Ngunit ang kanilang nakita ay hindi isang payapang nayon na nagigising. Ang nakita nila ay ang managbabagang uling ng kanilang sinunok na bahay. At sa plaza, sa gitnang baryo, nakita nila ang isang malaking grupong nga tao. Ang ngasulo ay naglilya pa rin. Sila ay nakapalibot sa isang bagay o sa isang tao. Nandun si tatay, bulong ni Lino. Ang kanyang boses ay puno ng isang bagong urgensya. Nasa kanila pa si tatay. Kailangan nating magmadali. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa mga batang kanyang iniligtas. Mabuhay na ebidensya ng kanyang kawalang salait ng kasamaan ni Lola Corazon. Ito na ang sandali, ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Humakbang siya palabas mula sa lilim nga puno. Kasunod ang apat na nanginginig ngunit buhay ng mga bata. Lumabas sila sa liwanag ng mga sulo patungo sa gitnang plaza upang harapin ang mga taong humatol sa kanila. Dala-dala ang katotohanan mas matalim kaysa sa anumang itak. Ang plasang Barrio San Lazaro ay naging isang korteng masa. Si Mang Ador ay nakatali sa isang haliging kawayan sa gitna. Ang kanyang katawan ay puno ng galos at ang kanyang damit ay punit-punit. Sa harap niya ay si Kapitan Berto. Binabasa ang hatol na isinulat ng takot at galit. Ang mata ay nakapalibot. Ang kanilang mamuha ay walang emosyon. Tila mga estatwang bato sa liwanag ng mga sulo. Sa sandaling iyon, isang kaguluhan ang nagsimula sa gilid ng plaza. Ang mata ay nagbigay daan. At mula sa dilim ng gubat, lumabas si Lino. Ngunit hindi siya nag-isa. Kasunod niya ang apat na bata. Marungis at umiyak ngunit buhay. Ang buong plaza ay natigilan. Isang kolektibong paghinga ng pakabigla ang narinig. Nakita ni Aling Nena ang kanyang anak. Maya, sigaw niya. Tumakbo at niyakap ang nanginginig na bata. Anak ko, buhay ka. Tumingin si Maya sa kanyang ina. Pagkatapos ay sa buong baryo. At itinuro ang isang nanginginig na daliri sa isang direksyon. Hindi po sila. Sigaw niya. Ang kanyang tinik ay matinis at punong takot tumuturo kay Lino at Mang Ador. Siya po. Siya ang kumuha sa amin. Si Lola Corazon ang halimaw. Lahat na mamata ay napalingon kay Lola Corazon na nakatayo sa tabi ni Kapitan Berto. Ang kanyang mukha ay nagpapahayak ng banal na pagkabigla. Ano bang pinagsasabi ng batang ito? Sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpapanggap. Tingnan ninyo. Nilason na nila ang isipan ng mabata. Ito ang patunay ng kanilang kapangyarihan. Ngunit nagsalita na rin si Tino at ang ibang mabata. Kinukumpirma ang kwento ni Maya.
Ang pinagsama-samang testimonya ng inosenteng bata ay mas mabigat kaysa sa mga taon ng pagtitiwala kay Lola Corazon. Sa gitna ng pakalito, pinakawalan ni Kapitan Berto si Mang Ador. Magsalita ka, Ador. Ngayon na ang oras. Tumayo si Mang Ador sa tabi ng kanyang anak. Tumingin siya kay Lola Corazon. Hindi na may takot, kundi may autoridad. Tapos na ang pagpapanggap mo, sabi niya. Tumingin siya kay Lino. Anak, ngayon na. Sila'y pumikit. Sabay silang bumikas ng isang sinaunang orasyon. Ang kanilang nga boses ay naksanip. Lumilikhang isang kakaibang ugong. Ang makasalita ay hindi pamilyar sa mga taga-baryo. Ngunit naramdaman nila ang kapangyarihan nito sa hangin. Nagsimulang hindi mapakali si Lola Corazon. Makasinungaling, magamang kukulam. Huwag kayong maniwala sa kanila. Sigaw niya. Ngunit ang kanyang salita ay walang laman. Ang kanyang balat ay nagsimulang umusok. Ang kanyang mamong mukha ay nagumpisang magbaluktot na parabang maisang bagay salop na gustong kumawala. Ang kanyang mata ay naging dilaw na parang sa isang ahas. At ang kanyang kuko ay humaba at naging itim. Sa isang nakakakilabot na sigaw, ang kanyang katawan ay pumunit sa anyong tao nito. At sa kinatatayuan niya ay lumitaw ang isang halimaw na may malalaking pakpak na parang sa paniki, matatalas na pangil at balat na kasingitim ng uling. Ang mataw ay napasigaw sa purong takot. Ang mabait na hilot na kanilang iginagalang ay ang mismong kinatatakutan nilang aswang. Galit na sumugot ang halimaw hindi sa mataw kundi kina Mang Ador at Lino. Kayo ang may kasalanan nito, nga tagapagsalo. Papatayin ko kayo, umungal ito. Ngunit ang takot ng mga taga-baryo ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas malakas. Ang galit sa pagiging naloko at ang determinasyon na protektahan ang kanilang mga anak. Sugod, sigaw ni Kapitan Berto, itinaas ang kanyang ita. Ang buong baryo na kanina lang ay gustong pumatay kay Mang Ador ay ngayon lumalaban sa kanyang tabi. Inihagis nila ang kanilang masulo sa halimaw. Ang ilan ay sumaksak gamit ang kanilang maakarit. Si Lino, gamit ang kanyang kakaibang bilis at pakiramdam, ay iniwasan ng atake ng aswang habang si Mang Ador ay bumibigkas ng orasyon na tila nang hihina sa halimaw. Sa huli, napalibutan nila ito. Para sa palililang mo sa amin, sigaw ni Aling Nena. Ibinato ang isang nagliliyap na pirasong kahoy. Sa pagkakagulo, nakahanap ng pagkakataon si Mang Ador. Lino, ang puso, sigaw niya. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Lino ang isang maliit na punyal na yari sa buto na ibinigay sa kanyang ama kanina pa habang abala ang halimaw sa mga taga-baryo. Tumalon si Lino mula sa likuran nito at buong lakas na isinaksak ang punyal sa dibdib ng aswang. Umalingaw-ngaw ang isang hindi makamundong sigaw sa buong plaza. Ang halimaw ay nakpumiglas. Pagkatapos ay unti-unting naging abo hanggang sa ang tanging naiwan na lamang ay ang alikabok na tinatangay ng hangin na umaga. Nang sumikat ang araw, isang pagod at nahihiyang katahimikan ang bumalot sa baryo. Ang plaza ay punong sira-sirang bagay, ngunit walang buhay na nawala. Isa-isang lumapit ang mga taga-baryo kina Mang Ador at Lino sa pangunguna ni Aling Nena at Kapitan Berto. Sila'y lumuhod. Patawarin ninyo kami, sabi ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Nabulak kami ng aming takot. At dahil doon, muntik na naming patay ng taong nagligtas sa amin. Tumingin si Mang Ador sa kanila, pagkatapos ay sa mga abong kanyang sinunok na bahay. At sa kanyang anak na ngayon ay nakatayo sa kanyang tabi bilang isang bayani. Ang takot ay isang malakas na lason. Sabi niya, ngunit ang pagpapatawat ang siyang lunas. Tumayo na kayo. Nang sumunod na araw, ang buong baryo San Lazaro ay naktipon muli, hindi sa plaza, kundi sa lugar kung saan dating nakatayo ang bahay ni Mang Ador. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dala nila ay hindi masulok, kundi mamartilyo, lagari, at magabagong materyales. Sama-sama, sa ilalim ng sikat ng araw, sinimulan nilang itayo muli ang nasunok na tahanan.
Ang bawat pukpok ng martilyo ay isang pahingi ng tawad. Ang bawat itinayong pader ay isang pangako. Si Lino at Mang Ador, na minsan ay maitinatakwil, ay nakatayo ngayon sa gitna nila. Hindi na bilang matagalabas, kundi bilang pusong isang komunidad na natutong talunin hindi lang ang halimaw sa labas, kundi pati na rin ang halimaw sa loob ng kanilang sarili. Ang baryo ay naligtas at ang diwa ang tagapagsalo ay sa wakas nahanap na ang tunay nitong tahanan.